Jesus! Amen, amen. I love you, Jesus! I love you, Jesus! Kaibigan, ikaw mo, I love you, Jesus! I love you, Jesus, sabihin mo. I love you, Jesus! In Jesus' name! Please! Grabe no? Grabe yung moment na to. Okay na siya, okay na siya. Ito yung mga bihira lang natin makita sa newsfeed natin. Dali sa ospital. Bumay. Kung mapapansin nyo guys, si Kuya Angkas, walang ibang lumalabas sa bibig niya kundi I love you Jesus. Hallelujah. Ibig sabihin, praise God. Diba? Healed in Jesus' name. Di ako muna Healed ibigay. in Hawakan Jesus' mo lang. name. Build in Jesus' name. Kaibigan, isigaw mo, I love you Jesus. Bigyan natin siya pa inumin natin. Hawakan mo. Grabe yung faith ni Kuya. Guys, alam nyo, kung meron mang video na mapapanood kayo ngayong araw, siguro itong nangyari sa Kuya Grab na to. Isa to. Diba? Panalangin nyo na hindi nyo makalimutan tong moment na to. Isipin nyong mabuti kung gaano kalaki yung faith ni Kuya na binuhos dito. Diba? Pinag-pray niya boldly. Diba? In Jesus' name, hindi siya nahiya. Naiproklama si Jesus bilang Panginoon eh. Diba? Pansin nyo sa boses niya nang gigigil siya. Kaibigan, sabihin mo, I love you, Jesus. Diba? Talagang ginagano niya yung kamay niya, talagang pinapump niya. Hindi siya siguro marunong mag-CPR o ano. Pero pansinin niyo, yun lang sinasabi niya. Diba? Diyan lalabas talaga yung pagiging Kristiyano natin. Diba? Diyan lalabas kung ano talaga yung nasa puso natin. Kapag nandoon ka na sa life or death situation, kapag nandoon ka na sa pinakamatinding problema, at hindi problema yun ni Kuya, ang meron kay Kuya Angkas is care, pagmamahal. Kasi kung walang pagmamahal ng Panginoon itong si Kuya Angkas na to, I don't think na magagawa niya yun. Lalo na yung boses niya, sobrang gigil. Diba? Sobrang gigil nung ginawa ni Kuya dito. Hallelujah! Hallelujah, Lord! I love you, Jesus. Talagang Amen. I love you, Jesus! I love you, Jesus! Kaibigan, ikaw mo, I love you, na-bless Jesus! ako dito sa Sabihin mo. I love you, You know? Jesus! kaibigan. Isigaw mo, I love you, Jesus. Healed. Diba? Halos maiyak na si Kuya eh. So, ganun yung nasa loob niya, guys. Ganun yung nasa loob niya. Diba? Wala siyang ibang sinasabi kundi Jesus, praise God. Hallelujah. I love you, Jesus. Kaibigan, isigaw mo, I love you, Jesus. Yung tiwala niya nasa Panginoon. Yung tiwala niya sa Panginoon. For sure, alam na rin to yung gospel. Diba? So, ginagawa ni Kuya lahat. Win-win yung ginagawa ni Kuya eh, dito eh. Diba? Kung sakali mang hindi siya nabuhay, at least nakapag-repent siya, diba? At least, na-share niya si Jesus sa kanya. Diba? Isipin nyo guys, hindi natin alam yung kahihinatnan niyan eh. Though wala tayong narinig na repent, hindi natin pwedeng i-judge yun eh. Diba? Kasi yung sinasabi ni Kuya is, I love you. Gusto niya mabuhay yung tao eh. Gusto niya mabuhay yung tao. Kung ako yung nasa situation niya, wala akong ibang gugustuhin kundi mabuhay siya. Ayokong mamatay siya. Pero hindi natin hawak, hindi natin alam yung pwedeng mangyari. Ang gusto lang natin, mabuhay siya. Kaya siguro sinasabi ni Kuya, I love you, Jesus. Kaibigan, in Jesus' name, be healed. In Jesus' name, be healed. Kasi yun yung pagmamahal ni Kuya sa buhay. 'Di ba? Pero for sure, alam ni Lord, anong panalangin ni Kuya. Pati yung nasa crowd na yun, doon, for sure, sinamahan sila ni Lord doon. Sabi sa Matthew 18 verse 19 to 20, sabi ni Jesus Christ, I also tell you this, if two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. For where two or three gather together as my followers, I am there among them. Grabe. Hindi natin alam, malay mo, di ba? Pinapakita sa atin to ni Lord para ipaalala sa atin na siya lang kailangan natin. So, kung may takeaway man tayo sa video na to, is yun yung kilalanin pa natin si Jesus, palagkitin pa natin yung pananampalataya.
Kasi hindi natin pwede sabihin na si kuya ang nagpagaling sa kanya eh. Di ba? Alam natin na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Kasi baka mamaya may magsabi, yung si kuya yung nagpagaling kay Kuya Grab. Puntahan natin. Di ba? Hindi. Lahat tayong maniniwala. Lahat tayong mga believers. Binigyan tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Lahat ng tumanggap kay Jesucristo. Kung naniniwala tayo na anak tayo ng Diyos, meron tayong karapatan sa salita niya para kilalanin siya. Hindi lang sa pangalan, kundi yung mga gawa niya, kung ano ba yung pinakadahilan bakit siya pumunta dito sa mundo. So sabi nga sa Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and I will bring you back from captivity." So ituring natin na kayamanan, yung pagkilala natin, yung relasyon natin kay Jesucristo, payamanin natin. 'Di ba? Doon tayo mag-invest. Doon tayo mag-invest sa pagkilala sa Kanya. Makikilala lang natin siya sa salita niya. Kailangan lang natin with all your heart, sabi nga dito ni Lord, 'di ba? You will seek me and find me when you seek me with all your heart. With all your heart. Hindi lang basta magbabasa tayo ng Bible for the sake of knowledge lang. Kailangan with all your heart. Gusto ni Lord yung kinikilala natin siya. So ituring natin na kayamanan yung pagkilala kay Lord Jesus. Mag-invest tayo sa Kanya. Mag-invest tayo sa pagkilala natin sa Kanya. Makikilala lang natin siya sa Bible. Mag-invest tayo sa Word of God. So meron tayong cellphone, pwede tayong mag-download ng Bible app. O kaya mag-invest mismo tayo sa Bible. 'Di ba? May mga tao na namimigay ng Bible, pero kung gusto mo talaga makilala si Lord, mag-i-invest ka dun eh. Alam mo ba, may mga bansa na pinagbabawal yung Bible. 'Di ba? Swerte natin kasi dito allowed tayo. So ituring natin guys na kayamanan yung pakikipag-relationship natin kay Lord Jesus. Sabi nga sa Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Ibig sabihin, kung ano yung kayamanan mo, kung nasaan ang kayamanan mo, dun din yung puso mo eh. Di ba? Sabi sa Matthew 6:21, dati hindi ko ito magets. Pero thank God, thank you sa Holy Spirit at nilid niya ako. Kung nasaan yung kayamanan mo, nandoon din yung puso mo. Kung nasaan yung bagay na importante para sa'yo, nandoon din yung puso mo. So kung pagyayamanin natin yung relationship natin kay Jesus, andun din yung puso natin. Nasa langit. Diba? Set your mind on things above, not the things here on earth that will perish. Doon yung kayamanan natin sa langit. Yung kayamanan natin ay siya mismo. So mag-invest tayo sa Kanya. Diba? Ibigay natin sa Kanya yung sarili natin, yung oras natin, dahil siya yung Diyos. Siya yung tagapagligtas nating lahat.